Kaninang umaga pagising ko, dumiretso na agad ako sa kusina para magtimpla ng kape. Kung itatanong niya kung bakit marami yung tasa na kinuha ko, para yan sa mga trabahador. Kung mga nakaraan, 2 lang silang gumagawa, tapos ngayon 4 na dahil medyo mahirap na yung ginagawa nila. Paglabas ko nga nakita ko nagbububong na pala sila, ang bilis. Tapos sakto naman dumating rin yung mga tiles na in-order ko kahapon. Buti naman dumating sila ng maaga kasi alam ko ngayon na din niyang ilalagay. Alisa Baliwag, Bulacan pa nga ako umorder. Bayad naman na yan, tapos may pinapirma lang sa akin si kuya. Nakaalis na nga yung nagta-tiles, maya-maya naman dumating naman tong si kuya na gumagawa ng sliding. Pinakita niya na yung frame na ilalagay dito sa pinto. Naisipan ko kasi na glass door yung ilagay dito. Pumasok na nga ako para naman paliguan tong si Lily. Grabe, ito talaga pinakamahirap na part sa buhay ko kapag nagpapaligo na kay Lily. Sobrang likot kasi niyan at takot na takot siya sa tubig. Panigurado, napakadami kong kalmot after ko siya paliguan. Dahil ilang minutong ang pag-aaway namin dalawa na iraos ko na may pagpapaligo sa kanya. Munod naman, ito naman si Lalay na isipan ko paliguan. Mahirap na kasi i-explain kung anong klaseng amoy yung amoy niya. Mabilis ang pagligo lang dahil syempre baby pa yan. After nga niya maligo, hindi ko na halos makilala yung itsura niya. Pero yun na nga, binlower ko lang siya ng mabilisan at baka magkasakit. After naman no, nagpunta na ako sa kwarto para magligpit-ligpit. Hindi naman masyadong marumi yung kwarto na to. Marami lang talagang gamit. Nais ko lang naman yung higaan ko kasi malinis naman na dito. Lumabas nga ako saglit at nakita ko naman to si Lola Ana na may tinda pala siya nitong buko. Saktong-sakto talaga dahil kaninang umaga na mamalipit ako sa sakit ng balakang dahil sa UTI. Nalkal ko pa nga kung anong tinda na mayroon siya. May binigay nga siya sa akin at hindi ko alam kung anong tawag dito. Bili nga ako ng isang stick at libre na daw tong isa dahil may kagat naman. Mukha kasi siyang masarap at nababalot talaga ng asukal. Alam niyo ba kung anong tawag dito? Swerte ko nga kasi hindi ako nagbayad dahil nilibre ko nitong si Kuya Raul. Ang ganda nga ng weather at ayos na ayos talagang tumambay ngayon dito sa Kubo. Diyos ko po, ano yung tinda ni Lola Ana na to? Masarap naman siya pero kailangan mo talaga i-sacrifice yung pasta mo bago mo maubos. Medyo mabigat nga lang talaga sa tiyan. Wala talaga akong masabi sa mga gumagawa nitong bahay. Diyos ko, hindi pa natatapos yung maghapon. Natatapos na nilang bubungan. Tapos nakagawa na rin sila ng banggera at yung CR patapos na. Pero fast forward, pumasok na ako para maligo na dahil bumubugal na ako. Nung matapos na nga ako maligo, Diyos ko po, na-stress talaga ako kakahanap kung nasaan yung suklay ko. Ganito rin ba kayo sa bahay nyo, nagkakawalaan yung suklay? Pero yun na nga dahil hindi ko makita, minano-mano ko na lang sa kamay ko. Lalabas kasi ako ngayon, pero napansin ko super sexy pala nung short na suot ko. Kaya naman bumalik ulit ako sa kwarto ko para magsuot nitong panjama. Pero ay nagpanjama pa nga ako at may dala pa akong bag. Sa kanto lang naman ako pupunta. Dahil wala'y sasakyan at malapit lang naman, naisipan ko na lang magbike. Grabe Jai, ilang months na akong hindi nagbabike. Sa totoo lang, hindi ko alam kaninong bike tong nabitbit ko. Walking distance lang naman yung tindahan dito sa amin, pero maarte ako kaya naisipan ko pang magbike. Yun na nga sinasabi ko sa hula, kaya pala mahirap padyakin. Naflatan ng bakla. Abe, kaysa naman akayin ko yan, tinuloy ko na lang yung pagbabike ko. Nung makarating nga ako sa tindahan, ang dami ko palang kasabay bumili. Gugutom kasi ako at wala na akong stock sa kwarto kaya naisipan ko bumili ng pagkain. Dalas nga ako dito bumibili kapag wala na ako makain. Bumili nga lang ako ng sesto at isang piatos. Sayang nga iba'y nagbabantay ngayon at wala si Ate Bel kaya hindi ako nakapangutang. Habang bumibili nga ako, may nakakilala naman sa aking mga bata. Parang ayaw pa nga nilang maniwala na ako si Mengay. Yun lang naman yung mga pinagbibili ko tapos umalis na ako. Ito nga mga bata tinatawanan ako kasi malambot na daw yung gulong ko. Pero alam nyo ba, 3 minutes away lang naman talaga yung bahay namin dito sa tindahan. Kaya naman nung pagdating ko, kinuha ko na agad yung pagkain tapos naghanap na ako ng pwedeng upuan. Medyo bored lang talaga ako ngayong araw dahil wala akong maisipang gawin. Kaya ayan, tumambay na lang ako buong maghapon. Gusto niyo bang kumita habang naglalaro? Download niyo na rin tong Phoenix game gamit yung link na makikita niyo sa comment section. Lapan niyo lang lahat yan para makapag-registered kayo at makagawa kayo ng account. Once makagawa na kayo ng account, pwede na kayo mag-cash in gamit ang inyong mga GCash account. 100 nga yung minimum dito, 30,000 naman yung maximum na pwede nyong i-cash in. Hindi niyo lang naman yung steps kung paano ako mag-cash in. Sobrang dali lang naman mag-cash in at pwede na kayong kumita kagaya ko. Once nga na makapag-cash in na kayo, pwede na kayo maglaro at ang dami yung laro na pwedeng pagpilian dito. Dito nga sa Phoenix game, totoong pera yung mapapanalunan mo. Ayan itong Crazy Monkey, tinry ko nga siyang laruin ngayon lang. Sobrang dali lang ng mechanics nito, hihintayin mo lang naman na magkaroon na magkakamukhang symbols. Diba sa isang roll, nanalo agad ako ng 6,600 pesos? Meron din naman ditong color game na super dali lang din talagang laruin. Sample lang yan ang paglalaro ko dito sa Phoenix game. Para nga makapag-cash out, ilalagay nyo lang naman yung GCash account number nyo at yung amount na gusto nyong withdrawin. Di ba ganun lang ka-easy money dito sa Phoenix game? Di load yung mapapanalunan nyo kundi totoong pera talaga. Kaya naman mag-register na din kayo sa Phoenix game gamit yung link na makikita nyo sa comment section. Yan lang naman. Salamat!